hanggang ngayon yun, kapatid na Josel. Talagang hindi mo na pwedeng asahan pa yun, kapatid na Hindi, I was surprised, Brother Joseph. Really, I was surprised hearing that news that the President had said that she will not run in 2004 election. Yun po, she made the announcement this morning lang. Kaya talaga pong marami rin ang nagulat. Even some of her cabinet members ay hindi ina-expect na may ganyan i-announce yan. We will continue praying for the President. May the President hear us and she have our support. We will continue praying for her that she may be fruitful in the governance of this country for the last 2 years of her term. And siguro, pag nakita ng bansang Pilipino na talagang sincere ang desire ng Presidente to lead the country to progress, kahit ba dineclare niya pang hindi siya tatakbo, hihilahin ko siya uli, kapatid na Joseph, para tumakbo kaming dalawa. Ayun. Pero Brother Eli, iba't iba naman po ang reaksyon dito naman sa kampo ng oposisyon. Parang ayaw din po nilang maniwala. Ano naman po ang inyong masasabi tungkol dyan? Karapatan naman nila yun. Siyempre, bawat isa naman may karapatan May karapatan ka magsabi, may karapatan maniwala at hindi maniwala ang sino. Ganun din naman yun di ba, Brother Daniel? Oo nga po naman. It's just okay, but I just praise the President because, alam mo, pag sinabi mo gano'n, and you are a President, siyempre, ano yun? Siyempre, dapat pagtiwalaan mo, Presidente yung nagsabi, hindi naman siya lasing, hindi naman siya basurerong standby, di ba, no? Opo. Presidente siya. Pinakikita niya lang na gusto niya talagang akayin ng bayan sa pag-unlad para mawala yun. Kasi yung politika, that's the number one hindrance to progress, Brother Joseph. The kind of politics we have in this country is the number one hindrance to progress. Ay kaya pala tama yung move ni Presidente Arroyo kung gano'n po, Brother Eli. Dahil kung yun ang nakikita nyo rin po na pinakamalaking hindrance. Siguro, dahil dito sa move na ito, maalis na yun. Oo nga, isipin mo, kung hindi nga malaking hindrance yung politika na yan, ano? Lahat ng gawin niya, binibigyan ng kulay politika, di ba? Okay. Ini-appoint niya ang first gentleman para maging para kumbaga special envoy ng mga OFWs. Inatake ng mga oposisyon. Tingnan mo umatras si first gentleman, pumayag naman si Presidente. Ibig sabihin, talaga meron siyang intensyon para sa kabutihan. Kaya lang, inaano ng politika but to show her sincerity, ayun, inattempt niya rin yung kanyang appointment na ginawa sa first gentleman. Meaning talagang, kung ang paniwala naman ng iba politicking yan, politika lang yung ginagawa ng Presidente, napapatunayan niya na hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi ba ganun yun? Ganun natin. Opo, ganun po yun. So, siguro this time, may iba naman. Sana ay maramdaman ng mga taong tumututol na wala nang ginawa ng tumutol dito sa desisyon ng Pangulo. Makiisa na po tayo dito sa pagkakataong ito. Sinasabi ni Brother Eli nga, let us be one in healing the wounds of the country, Brother Joseph. In fighting poverty and terrorism in our country. And let us be one in our crusade for peace and progress for the benefit of the majority of our people, Brother Joseph. Yun ang ating hangad dyan sa bagay na yan. At kami po ay magpapatuloy, magbabalik tayo with more of our year-ender ngayong 2002. Nakalimutan po ito.